Hello, good evening. Pag-usapan natin yung pinagmamalaki ng ating Pangulong Marcos. Pakinggan natin. Tingnan natin, mayroong mga ginagawa siyang project. Kaya lang, hindi natin naramdaman. Bakit kaya hindi natin naramdaman? Pero bago tayo mag-comment, ay gusto kong pakinggan natin muna. Longer a promise, it's a reality. Today, we're launching a national platform that allows any citizen, regardless of their education, age, or experience, to generate passive income right from their home. It's simple, it's legal, it's profitable. Thousands of Filipinos are already doing it. From Manila to Cebu, from Davao to Baguio. They're leaving low-paying jobs, retiring early, and taking back control of their financial lives. How does it work? With a minimum investment accessible to most, the system, powered by algorithms and artificial intelligence, starts working for you. You don't do anything. The software analyzes, invests, and generates profits. You just watch the results. We're not talking about pyramid schemes or hidden risks. This platform was developed by Filipino experts and funded by private investors who believe in the talent of our people. And now, for the first time, public access is opening up. But I want to be clear, not everyone will get in. Capacity is limited, and the system will only accept those who register today and answer the activation call. If you don't answer, your spot will be given to another Filipino ready to change their life. This might be the moment you've been waiting for, because while others hesitate, you can take the leap. And when you realize what this platform can do for you and your family, you'll only wonder why you didn't start sooner. Trust, register, take the first step. The opportunity is here, and it won't last forever. Sabihin natin muna, isa kang ulit. What I'm about to tell you can change your life. It's no longer a promise, it's a reality. Today, we're launching a national platform that allows any citizen, regardless of their education, age, or experience, to generate passive income right from their home. It's simple, it's legal, it's profitable. Thousands of Filipinos are already doing it. From Manila to Cebu, from Davao to Baguio. They're leaving low-paying jobs, retiring early, and taking back control of their financial lives. How does it work? With a minimum investment accessible to most, the system, powered by algorithms and artificial intelligence, starts working for you. You don't do anything. The software analyzes, invests, and generates profits. You just watch the results. We're not talking about pyramid schemes or hidden risks. This platform was developed by Filipino experts and funded by private investors who believe in the talent of our people. And now, for the first time, public access is opening up. But I want to be clear, not everyone will get in. Capacity is limited, and the system will only accept those who register today and answer the activation call. If you don't answer, your spot will be given to another Filipino ready to change their life. This might be the moment you've been waiting for, because while others hesitate, you can take the leap. And when you realize what this platform can do for you and your family, you'll only wonder why you didn't start sooner. Trust, register, take the first step. The opportunity is here, and it won't last forever. Okay. So, mayroon programa ang ating Pangulo, Pero thousands lang, Maring 10,000 lang ang makikinabang. So, ibig sabihin, maraming Pilipino pa rin. Hindi maramdaman yung tinasabi ng ating Pangulo na pinagmamalaki niya. Pero salamat tayo kasi nga mayroon Kaya nga lang, hindi para sa lahat. Parang kikwan ito kay Ramon Ang, programa Ramon Ang ito, na nag-collaborate kay Pangulong Marcos. So, okay na rin yung ginagawa ng ating Pangulo. Pero ang masaklap dito, okay na yun Ang masaklap nga lang problema natin mga kabayan, yung perang nagastos niya. Yun yung point dito Yung malaking perang kinuha sa kabalang bayan, tapos ito lang naramdaman mo. Ilang nga lang project na nakikita natin. Hindi nga natin naramdaman ang mga programa
ang nakikita lagi natin is kung hindi korupsyon, pag-aabuso sa kapangyarihan. Yun yung lagi natin nakikita sa ating pang-araw-araw, ano. So kailangan talaga kumilos pa rin tayo. Kailangan siguro, kung hindi man natin mapatalsik ang Pangulong Marcos, kailangan laging gisingin natin para lahat ay napapakinggan niya, maaaring makonsensya siya. Gisingin lang natin kung hindi talaga natin mapalit. Parang katulad yan sa PGMC, sa aming pensioner, no? Sa Pension Graduate Management Center. Kung hindi ko tinigilan ang 4.9 billion, ay hindi talaga may bibigay sa mga beneficiaries. Kasi nga, kung hindi ako ng ingay, sigurado ako yung pera na yan wala na, tulog na. Kasi wala nga nagreklamo eh. Out of 25,000 na hindi pa nabigyan, ni isa walang nagreklamo eh. Mayroon nagreklamo, reklamuhan lang. Eh hindi tablan yan, kasi bilyon nga kalaban natin. Yung talagang porsigido ka magreklamo, by all means, kailangan ng resulta. Pag hindi nagkaroon ng resulta, huwag kayong tumigil. Ganun ang ginagawa ko. Hanggat walang resulta, hindi ako titigil. Ang malaga doon, hindi maitago ang pera. Yun yung point natin doon. So kahit pa paano, kahit pa konti-konti lang release, at least may na-release. Kaya ngayon, inaayos nila, problemado sila sa mga ibang mga pensioner na hindi talaga nila malocate ang whereabouts. Kasi nga, ganito yun eh. Ang principal pensioner namatay. Ang kanyang widow namatay. So thinking ng marami, wala ng mga anak o kamag-anak, wala nang matatanggap. Ngayon, may matanggap pala, ipatay na yung mag-asawa. So yung anak, hindi na rin nag-isip ng mayroong makiklaim. Yun pala, mayroon. Mayroon kayong mga makiklaim kahit patay ng asawa nyo, patay may magulang yung tatay, nanay nyo, patay na. Mayroon pa rin kayong makiklaim na kung hindi pa nila natanggap, i-verify nyo doon sa PGMC website at hanapin nyo yung task force differential at doon nyo alamin, ano. So magtanong kayo doon, magtanong kayo doon para malaman nyo kung may matatanggap pa yung tatay, nanay ninyo. Ganun lang yon. Kaya nga sinabi pamana, namatay ngayong mag-asawa, wala na, di ay yung anak. Kung walang anak, mayroong kapatid, yun yung magkiklaim. So normal yung magulang, wala na talaga yun kasi wala na ngayong mga magulang eh. So yung mga kapatid ang tatanggap. So pumasok kayo sa PGMC website. After nabuksan yung website ng PGMC, look for differential. Ganun lang yun, ano. So kilos tayo. Filipino Guerrilla Force, sabi ko nga sa lahat ng aking vlog, isisingit ko lagi ang Filipino Guerrilla Forces para lahat education, ma-educate natin. So ulitin natin ang Filipino Guerrilla Forces, ang vision niya ay protektahan ang Pilipino. Na kung sakali magkagera tayo, ay handa na ang Pilipinas sa mga tinatawag natin guerrilla. Handa na tayo. O kaya milisya, ano? Tayo yung milisya. Handa na tayong lumaban sa kung sino man ang gustong sumakop sa ating bansa, ano? So ganun lang mga kabagang. Kilos tayo. Kilos. Sabi ko nga, ang ating dapat ma-organize natin ang barangay. Now, kung area commander ka, siyempre normally may mga tao ka. So organize natin ang palakasin natin. Katulad nito, pagka sabi ko nga sa inyo, pag naka-organize kayo sa inyong probinsya, sa inyong region, at malakas na kayo dyan, respetado kayo. Pangalawa, marami kayong invitation na maatinan at makikilala kayo. Katulad ko, bawat kwan na ngayon, halos lahat may mga invitation sa akin. It because ang sinusubaybayan natin yung pagkakaisa na mawala ang korupsyon, mawala ang abuso, at ma-deliver ang basic services. So,
kami mga pinuno national, nag-usap-usap kami. Kayo rin mga nasa region, province, mag-usap-usap rin kayo kung ano ang magagandang mapag-usapan ninyo para sa bayan. Ganon ang ating mga kabagang, mga guerrilla forces. Huwag kayong mag-antay kung anong iutos ng nasa taas. Mag-isip kayo paano kayo mag-access sa inyong lugar. Regarding sa financial, basta napagkasunduan ng inyong grupo, kayo mismo ang nag-usap-usap, ay okay yan. Pero provided with board resolution kayo, with board resolution kayo na nagkasundo kayo. Then, kung barangay o municipal ang approval niyan, siguro maaring nasa region, approval ng region. Now, kung provincial na nag-uusap, dapat approval ng area command. Kung ang nag-uusap na area command, dapat approve ng, hindi naman approve, with permission sa national leadership. Ganun lang. Respetuhan lang. At huwag tayo magantay ng utos kasi nga mayroon tayo tinatawag na implied task at saka specific task. Okay, yun lang muna. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lang. Saludo ako sa inyo lang, mga Pilipino Guerrilla Forces.